Tebes. Go ahead, sir. Go ahead. You have the floor. Mr. Chair, good morning po. Good morning po sa lahat. Ako po si Mr. Paul Teves. Kilala po sa YouTube and Facebook. Isa po akong firearm vlogger, pistolerong Pinoy po. Itong sasabihin ko po, consultation po ito na gustong iparating ng mga ordinary gun owners, ordinary gun enthusiasts na gaya ko po. Isa lang simple po akong gun owner. Okay, ito po yung mga punto na gusto po niyo lang iparating po sa inyo. Sorry po, medyo nanginginig, malamig ho kasi. Okay, number 1 punto po, yung validity daw po ng permit to carry, kasi sa ngayon po, 2 taon lamang po, no? Ang request lang po nila, kung pwede daw gawin po nating 5 years. Kung mag-i-increase po tayo ng mga prices, wag naman po sana masyadong mataas kasi lumalabas ngayon sa 2 years, double the price eh. Naging 12,000 na yata po eh, no? Karamihan sa mga ordinary gun owners eh, hindi namang maraming pera. Ordinary lang naman pong mga gun owners. Okay, sana po yung request po natin masunod. Mga taga-PNP, kumusta po sa inyo? 5 years po lang ang request namin para hindi na ho pabalik-balik sa krami. And number 2 po, yung streamlining ng requirement para sa PTC, FOR. Sa ngayon kasi pahirapan eh. Yung lalo na yung nagpapahirap doon, yung threat assessment. Although meron siyang exemption, okay, gaya po na sabi ni Ginoong Edbar, selective po yung mga exemptions, mga exempted. Ang request po ng gun community, kung pwede po daw, ay tanggalin na lamang po yung threat assessment sa isa sa mga requirements. Anyway, nag-undergo naman po kami ng neuro, nag-undergo naman po kami ng drug test. So, there's no use para sa threat assessment. Parang kasing, sir, with all due respect, parang wala ho kayong tiwala sa mga responsible gun owners. Okay, yun po kasi ang tingin namin eh. Hindi po sa akin, sa mga gun community, nag-undergo po kami ng maraming mga requirements pero it seems na hanggang sa ngayon wala po kayong tiwala sa mga legal gun owners. Okay. Number 3 po, kung po pwede po, request din po nila ay i-reinstate yung 3 months validity ng permit to transport. Dati po kasi, lumalabas, matanda na ako, no? Pero dati po kasi meron kaming nakukuha na permit to transport good for 3 months. And I think it's only 350. Okay? And yung PTT, ano pa nga yun eh, valid sa any PNP accredited ranges. Kung pwede po, ibalik po sana ninyo, request po namin yun. Sa ngayon kasi, I think the gentleman... Sandali, nawala ba yan? Nawala? Opo, nawala po yun eh. Ang permit to carry, ang permit to transport po ngayon lumalabas good for 1 day. Ha? Yes po. Yes po. 1 day? Yes po. And kamalasan po kapag hindi natuloy yung shoot. Huh? Halimbawa umulan. Sayang po yung PTT na binayaran po ninyo. Gentlemen, I think you will all agree with me. Okay? 1 day na lang? 1 day yung permit to transport? 1 day? Mr. Chair, Yes. a maximum of 15 days depende sa destination. Okay. So, pwede lang sabihin na sir, baka pwedeng 1 week yan. Mr. Chair. Or talagang pinix niyo at 1 day. 1 day lang. No, Mr. Chair, we did not fix to 1 day. Depende ka sa destination. From point of origin, papunta sa destination. Hindi pa tapos. Tapusin muna natin. Tapusin natin si... If I may continue, sir. Yes, go ahead. Okay, correct me if I'm wrong, pero sana po, ang request po nila yung PTT na 3 months, valid to all PNP accredited ranges. Okay? And number 4, ito yung kanina pang pinag-uusapan eh, yung nare-restrict po yung civilians for owning 5.56 and 7.62 millimeter rifles. Okay? Under the law, under the RA 10591, allowed naman po talaga tayo na mag-own, di ba po? And gaya po ng sinabi ng gentleman kanina,
what if magkagulo po tayo? Wag naman sana po magkagera dito sa Pilipinas. Ayaw ko rin po yun, mahirap po yun. Paano kami as a force multiplier? Pwede po kami maging force multiplier. Paano po kami magiging force multiplier kung hindi namin madadala sa ranges yung aming rifle at mag-practice? Okay? Pag nagkagulo, pumutok ang gulo, pumutok ang gera. Anong gagawin namin doon sa rifle namin? Display? Di-display lang namin? Paano namin magagamit kung hindi kami pupunta sa ranges at mag-practice? Okay? Sana po nakikita po ninyo yung point namin. Okay? And with all due respect sa PNP, pwede po kami maging force multiplier. Hindi po kami ang kalaban ninyo, ang mga responsible gun owners. Okay? Kaalyado po ninyo kami. Lahat po ng mga batas, legal laws, sumusunod po kami. And ito pa yun, ito yung famous sa vlog ko eh. Ito yung talagang maraming nagre-request eh. Yung mode of carry. Kasi nakalagay sa must be concealed. Dati may gray area po ito eh. Ngayon, may lumabas na IRR ang PNP which prohibits inside the waistband carry, IWB carry. Pinagbawal po nila yon. Dapat nakalagay sa bag, okay, sa case, mga ganon. And kung maintindihan po ninyo, ang mga kriminal nakabunot na yan eh. Naka-inside the waistband yan eh. And sa pag-aaral din po namin sa gun community, mas babagal ang drawing time pag nasa bag compared sa IWB carry. Dati kasi nakalagay sa permit to carry, must be concealed. And pwede pinapayagan pa yung IWB. Ngayon, inalis na nila yung restrictions. Pinagbawal na po nila yung IWB carry. Kung sana po, i-allowed na naman po ninyo yung IWB carry as long as concealed, hindi nag-preprint. Okay, number 6, yung issuance of permit to transport ng 5.56. Okay, yun na rin yun eh. Yung sinasabi ko sana mai-allow dun sa na mai-transport yung 5.56 rifles para sa training ng civilians. Tapos yung number 7, ito yung isa rin sa mga popular. Bakit, sir, with all due respect sa PNP, kasi kung sino daw yung na-appoint na chief PNP, nababago daw po yung IRR. Whereas doon sa batas, ito na yun eh, matibay, sementado na eh. Ito na yung batas. Okay? Pag may umupong bagong chief PNP, nawawala eh, medyo nalilihis. Kumbaga sa barko eh, inaalon po. Okay? Nakokontra minsan yung batas gaya po nung 5.56 rifles sa Republic Act 10591 which is allowed pero restricted pagdating sa utos po ng Chief PNP. Okay? Marami pong salamat Mr. Chair sa pagbibigay po ng pagkakataon para marinig po yung mga ordinaryong gun owners po. Marami pong salamat and good morning po sa inyo lahat. Thank you. Thank you.